Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kapanalig, buksan po natin ang ating puso, ganoon din ang ating isip at ang ating palad at sama-sama nating ipagdiwang ang misang ito sa karangalan din ng ating mahal na inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, ang paanyaya po ng Kwaresma ay makapagbalik loob tayo sa yakap ng Diyos, sa puso ng Diyos. Kaya bago tayo magpatuloy sa misang ito, aminin natin ang ating mga pagkakasala, ang mga kasalanan siyang nagiging pagitan ng ating malayong kalagayan sa Diyos. Humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami ay pinagsasalo mo na sa nakalaang kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit
Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipapamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang pagpapahayag ng balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papoy sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga Eskriba. At sabi nila, ang taong ito ay nakakasalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at doon ay nilustay ang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mayaman na lupaing iyaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang mga ginawa, sabi niya sa sarili,
Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya. Sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya, pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dali ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya, patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala at muling natagpuan, nasumpungan, at sila ay nagsaya. Nasa bukid naman ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinanong niya ang isa sa mga alila, at bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo iniwan o sinuway. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan kahit isang bisirong kambing para katuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit na dumating ang anak nitong lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinubuhay ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pakihawakan niyo po ang linyang ito para ngayon sa umaga. Alam niyo po yung pinakamalungkot, yung pinakawasak talaga na kalagayan mo sa buhay ay yung ikaw ay mapalayo sa Diyos. Ayan. Pwede tayong may kahirapan, pwede tayong walang pera, pwede mo yung sinasala tayo sa pagkain, pero kung malapit ang puso natin sa Panginoon, isa pa ding magandang pagkakataon. Kung yung pinakamalayo natin, pinakamalala, pinakamasamang kalagayan sa buhay, kapag tayo po ay nalayo sa Panginoon. Ngayon, dito po sa kwento natin, karaniwan tinitingnan natin, ang salaysay mayroong isang ama na may dalawang anak. At sabi ng bunso, bagamat hindi pa panahon, bigay niyo na sa akin yung aking mamanahin. Mabait si ama. So, walang tutol, ibinigay niya ang kanyang kaparte. At nang ito ay malikom na, siya ay umalis, lumayo sa kanyang ama. At namuhay, sabi ng ating ebanghelyo, sa isang halaghag na pamumuhay, sa hindi tama, hindi wasto. Talagang sinunod ang layaw ng kanyang katawan. Bakit kaya nagkakaganon talaga? Sa mga pagkakataon na yun, bakit dumadating pa ang ganong klaseng panahon? Nagkaroon ng taggutom. Ang dami-dami pwedeng maging lugar at masapit ng taggutom. Bakit doon pa? Diba?
Kaya nagkaroon ng tagutom at yung kanyang kayamanan, siyempre, unti-unting nauubos. Ikaw ba magastos ka ng gastos, tapos di ka naman naghahanap buhay, tapos barkada, babae, alak, lahat ng uri ng mga kasamaan. Ganun talaga kapag walang Diyos ang puso mo. Okay? At nang dumating na yung panahon na yon, siya ay nagdalita. Mahirap talaga. Sobrang hirap. Ngayong description ng ating kalinhaga, na masukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy, ay galing siya sa isang marangyang pamilya. Mayroon siyang mga katulong, lahat ng bagay ay provided. Tapos ngayon, ito ang kalagayan mo dahil malayo ka sa Ama. Okay? So, ngayon, sa kanyang gutom, gusto niya sanang kumain kahit yung mga bungang kahoy. Pero kahit yon ay walang nagbibigay. Sa ganitong sitwasyon na pag-isip-isip niya sa bahay ng aking ama. Sa bahay ng aking ama, ang mga alila ay nananagana. Sagana sa pagkain, lumalabis pa. So ipinapaliwanag po sa atin mga kapanalig, no? Sa pag-ibig ng Ama, sa yakap ng Ama, sa buhay ng Ama, saganang-sagana tayo. Saganang-sagana. Kaya ang panawagan po ng ating Kwaresma sa panahong ito ay ang panunumbalik talaga sa yakap ng Ama. So hindi lang niya napag-isip-isip. Tumindig siya, tumayo siya, at umuwi siya. At pagdating sa bahay, natanaw siya ng kanyang ama. Walang paninisi, walang panunumbat, niyakap ito ng buong pag-ibig at pagmamahal. Pero mayroong isang problema. Ang isang kapatid ay ayaw pumasok. Siya ay nagagalit. Kaya nais kong itanong sa inyo, sa umagang ito, sino ba talaga ang malayo sa Ama? Yung bunso o yung panganay? Mayroon tayong dahilan. Anong dahilan? Anong nangyayari? Mayroong dahilan. Nagbalik ang iyong kapatid. Dapat tayong magsaya. Sapagkat nalayo siya para siyang namatay at muli siyang nabuhay. Nawala siya at muli siyang natagpuan. Hindi ba sapat para magdiwang ang magkuling mabuo ang isang tahanan, ang isang pamilya, pero mayroong mga pusong tumatanggi. Sa araw na ito, sa umagang ito, sa mga pusong tumatanggi na magmahal, pag-isipan mo ng mabuti. Baka malayo ka sa ganap na biyaya ng Ama. Sa huli, nais kong sabihin sa inyo, sa dalawang magkapatid na ito, narito at nananagana pa rin ang pag-ibig ng Ama. Lumabas yung Ama para salubungin ang bunso, lumabas din siya para ipasok yung panganay. Ang Ama lagi ang tanging nagmamahal sa ating lahat. Sa yakap ng Ama, manumbalik tayo at damhin natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Huwag kayong lalayo kahit kailan, sapagkat ang pinaka-worst na buhay mo ay kapag malayo ka sa pag-ibig, yakap at pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Ang talinhaga, waldas na anak, ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob na nagagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad lumapit sa Ama sa panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng waldas na Ama,
Naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway mapukaw ang loob na nagsisisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal at mapagpatawad, nagsusumamo ang bayan mo. Sa kasalukuyan ng iyong daigdig ay nagkakawatak-watak, nasisira ng dahil sa karahasan, dahil sa kasinunghalingan, dahil sa walang paggalang sa bawat isa. Tulungan mo kami, ibuhos mo muli ang iyong espiritu, akayin kami sa tunay na yakap ng pag-ibig mo, magkaisa uli at magmahalan tulad ng pangarap mo sa iyong bayan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa aming iniuukol upang sa pagtimpiin ka namin nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob
ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin kami sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at ating ding Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyoin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po, mga kapatid. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Libutan, maawa sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo at ipagsanggalang ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo tayo, taglay ang panibagong alab ng pag-ibig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,